Ito nga pala ang view ng Boracay kapag tanghali. Yan. Gustong gusto ng mga foreigner. Pero tayo syempre, tayong Pinoy. Medyo nainitan tayo, ayaw natin. Ayaw kung nakikita nyo doon, no? Paraglide ba yan? Para hindi ko alam eh. Parang parachute na nag-ano sila. Hinihila ng bangka na speedboat para lumipad. Hindi ko lang alam kung kita dito sa ano natin, sa video. Sa Bora na tayo. At maglalakad tayo ngayon. Enjoy muna pagkatapos ng mahabang seminar. Ayan. Ngayong hapon, break na. Mamaya lalakad tayo dun sa gilid para ipakita natin sa inyo ang ganda ng Boracay kapag hapon. Ito na siguro ano, no? Magandang oras ng paglalakad at magandang araw at kanina ay umuulan pa dito. Pero ngayon ay nakakatawa, ang ganda. Naalala ko nung bata nung pupunta kami. Ito nakikita natin dito, daungan din pala ng ano to, ng bangka. Pero parang ito yung ano, parang ito yung kapag galing ka sa island hopping. Way back 1980s, yung mga unang punta namin dito ay talaga namang hindi ganito. Halos wala ring tao. Hindi pa ganun ka napopromote itong Boracay. So talagang ito ay puro ano pa lang, puro nyog. O naalala ko noon, kasama ko sila Inagsin noon, kami magkakapatid, tatlo pa lang kami noon, wala pa si Mr. Engineer. Tatlo pa lang kami na kasama na yung mga pinsan namin, mga tito namin kapag dumarating galing Amerika, yun, ay mapasyal kami dito, usually isang jeep. Mga 2 beses ko rin naranasan na ganun yung ano namin, halos ang dami namin magpipinsan at sa kubo lang kami tumutuloy. Ito ay masukal pa dati yan, mga maliliit na kubo lang at dyan yung mga bahayan. Pero ngayon puro establishment na. Mapapansin nyo, no? Ang lapit na ng dagat sa Pangpang. Hindi ko alam kung itinanim to na ano eh. Itinanim to malapit dito sa Pangpang o nung pumunta kami nung bata kami ay low tide. Haba nitong Bora, ngayon ko palang lalakarin to ng isang buo kung sakasakali. Kung magkakasya ang oras. At araw pala hanggang hindi lumubog ang araw. Iwasan natin ipakita mga bagay na hindi makapakita kasi baka hindi tayo monetize ni YouTube. Ito mga bakanting lote pa rin dyan. Ganyan lang dati. Yan, mga kubo kung mapansin nyo, parang ganyan lang ang setup dati. And then maraming damo-damo. Wala pa talaga itong mga sementado nung mga 1980s nang una kaming pumunta dito. Tapos hindi ganun ka-polluted. Ngayon, daming foreigner. Talagang foreigner na. Naging dayuhan na yata yung mga Pilipino. Ay, naglalaro sila. At parang ikaw nang may ilang, no? Kasi talaga namang nagbabakasyon na lang ang mga ano dito, mga foreigner at ang Pilipino, karamihan dito ay nagtatrabaho. Alam nyo, itong Boracay din ang isang dahilan kung bakit nagkaroon ng maraming trabaho ang mga taga dito sa Aklan. So yung mga dating nagkakatulong lang, laking tulong siyempre laking tulong din yung Facebook na na-advertise na nakikita nila kung ano yung mga available na works dito sa Boracay. Yung simula pala nung kumalat ang Facebook, ayun na, yung nakilala ng Facebook, madali maka-access sa mga trabaho. Kaya, siyempre, advantage para sa mga kabataan natin. Kaya nga kung makapansin natin, yung mga naghahanap ng mga kasambahay ay nahirapan na rin maghanap. Dahil rin yun, isa rin yun dito. At napakaraming trabahong binigyan ng lugar na to. Hindi kita sa camera ko eh. Ay, hindi kita sa camera ko yung lumilipad doon. Pero okay lang kahit di nyo makita. Kasi medyo mahal naman yan.
Yan, ito wala na. Wala na masyadong nakano dito. Ito na, halos nasa dulo na tayo. Talagang parang wala na akong makita o ibang establishmento itong nandito. Ayan, no, mga bangka. I don't know kung mga fishing boat ba yan or something what. Pero dati, dito talaga sa harap dumadaong yung galing sa Katiklan. Pero inilipat na nga nila doon sa likod. Para siguro mas maging maluwag itong harap kasi sobrang dami na nga. Naging crowded na. At naalala nyo nung pinalinis to ni Duterte na 6 months. Ang laki din siyempre yung epekto nun sa mga nakatira yun dito kasi alam niyo sa totoo lang masyadong medyo yan mahirap ang buhay sa Boracay. Hindi siya ganoon kadali. Kaya yung 6 months dito ay sobrang laking epekto nun kasi malaking kabuhayan talagang naibibigay nitong Boracay sa mga taga-Aklan. Alam ko yan kasi nagbabakasyon kami sa Pandan. Sa ang tatay ko ay taga Malinaw, Aklan. Kaya alam ko na kung gaano kahirap ang buhay dito sa Visayas. Kaya marami kang makikita dito ng mga Pilipino na nagtatrabaho dito sa Boracay. Minsan nga hindi pa graduate, nag-work na, nawiwili na sa work. Kaya gano'n ang nangyayari. So dulo na pala to. Halos parang medyo may privacy ang mga tao dito. Konti lang at manipis. Manipis ang kalsada, walang mga hotel masyado. Dulo na nga. Puntahan lang natin yung pinakadulo. Tingnan natin kung ilang kilometro mula doon sa Paradise Garden Resort. Yan oh, nagaano na sila, photoshoot, kakasal yan. Nakakatawa. Wow. Mga local na yun nandito. Talagang dulo na tayo. Ito na. Wala na. So, hindi natin na ano yung sa labas nito. Bundok na eh. So, ngayon pa lang ako makakarating sa dulo ng lugar na to ng Boracay. Hindi ko to nilalakad eh. Ngayon lang ako naglakad. Dahil gusto kong maglakad. Yan. Tingnan natin yung bato doon na nandoon. Ayun na, dito na tayo sa Pangpang. Kaya sa mga foreigner. Parang nahiya ako na ano. Parang yung bato na yun ang pinaka dead end ng Bora dito sa kabilang banda. Okay, lakarin naman natin doon. Layo ng nilakad natin. So, lakad naman tayo pa ganun para naka 1 kilometro rin tayo at saka 1.3 kilometers. Ganda ng Bora. Bilisan lang natin ang lakad natin. Nabasa na tayo. Oh my God. Ayan, nag-prenup sila. Filipino at saka Amerikano. Diba? Rinig naman siguro itong salita ko kahit bulong. So 1.3, 2.6 pagdating doon, mas mahaba. Ibig sabihin mas mahaba sa kabila. So for something 7, so makaka 15 kilometers rin para pagbalikan. Pag inikot natin itong Boracay, I mean not pa inikot, pag nilakad natin ang kabilaan, 14 kilometers. Parang nakalimutan ko na maglakad sa dagat. Binibitbit nga pala yung tsinelas. So tinanggal ko na para makalakad tayo ng maayos sa tubig. Sarap ng ano nito, makaka-receive ng ayon ng ating katawan, negative ion. Sarap maglakad dito sa Bora kasi pinong-pino ang buhangin. Alam nyo ba ito ay ano eh, ay mga corals. Yan, coral siya na durug. Pero pinakailalim nito, hindi ko batid kung ano. Pero itong nasa gilid mismo ng dagat, yan, ano yan? Corals yan. Yan oh.
Ang pasindurog na durog, ang ganda. Parang pulburon. Nung nakabalik nga pala ako dito way back 2016, something like that, o 2015. Yan, 2017, pagpalagay na natin yung mga 2017. May nakita ako ditong nung hindi pa pinapaayos ni Duterte, may nakita ako ditong tinutuburan ng galing doon kanal sa mga sa mga galing sa tindahan, galing sa mga commercial place. Yan dito, yan tumutulo. Kaya nakita ko talaga kung gaano kapulyot ang Boracay before, bago pa ayusin ni Duterte ito, ni President Duterte. Pero ngayon, talagang ang linis. Wala na. Dati makikita mo yun dyan, tumatagas. Kaya parang naasiwa ako noon. Sabi ko, ganito na pala yung Bora. Yan, mga lumot. Ang alam ko dito sa mga lumot na ito, yung linis to. Pero syempre, not all the time, malilinis yan. Oh, Nako, mga kala. Nagkakagulo. Dami mga nagkakayak dito, Di ko pa rin nasusubukan yan Pero bandang huli baka subukan na rin natin. Kapag naibalik natin, kapag nakabalik tayo dito, ganda ng araw. Guys, tingnan nyo, ang ganda ng araw dito. Tapos may bangka sa unahan. Wow! Ganda ng effect Tapos yun yung mga kayak yun, dami pa sa dulo. Akala ko dito lang banda. Yun, ang maraming tao talaga. Doon sa kabilang side. Dito, di masyado. Konti lang ang tao. Tinamaan yung sugat natin nung pumunta tayo ng Kayamaan Beach. Dahil nakapa ako ngayon, para nakayod ng buhangin. Masakit. Hindi ko pwedeng ilapat ng gusto. Masakit talaga. So, dapat pala tinuloy ko yung pagtsitsinelas ko lang. Kaya lang, ang sarap magbabad sana Lumulubog kasi yung daliri. Kaya pag lubog yun, doon kumakayod. Akala ko yung magaling na May kirot pa rin pala. Lang. Ito talagang pinakamaraming tao. Itong station na to. Hanggang doon na banda. Dami Hindi ko alam kung ano inaantay nila dyan ito malamang yan. Dito nagbababa ng yan mga nagkakayak, nagbabangka, nag-aantay sila. Yun yan lahat ng bumababa dito nakangiti. Alamang enjoy na enjoy sa napuntahan nila. Pero tayo naman ay nag-enjoy din sa paglalakad. Hayaan mo sila. Ito lang magagawa ng mga walang pera. Galing ng bata Siyang bumabanat ng picture ng mga grabe, kita nyo, hindi 5 years old lang siguro yan. Kita nyo, di ganyan, nagtatrabaho na agad ang mga kabataan dito. Grabe, Samantalang sa atin yan, hindi pa marunong magugas ng pinggan yan. Pero dito, nag-work na sila. Ganyan actually ganyan ka-abilidad ang mga kabataan dito sa Visayas, especially sa Malay, Aklan. Gusto ko na makalampas dito, ayoko na makigulo. Yung ganda na, pababa na rin yung araw. Maya siguro mga ilang minuto, ano na lang yan, saglit na lang yan. Ganda. Kunan natin ang picture. Ganda. Ganda ng bangka. Ilang minuto lang yan, ganyan kabilis. Mawalang araw kapag nakagilid na. Parang ang hirap maglagad sa gilid ng pangpang kasi ang daming nagpapa-picture at tayo ay nagiging photo bomber. wala nang araw. Sana bakasyon kaming pamilya dito. Enjoy, sarap balikan nung mga dati. Actually, mas masarap to kapag kay lang. Mas may enjoy mo yung tubig.
I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Labas na tayo. Wala nang araw. Ayun ang palatandaan ko yun. Yun na yung kape na yun, may bigote. Pwede nyo ma-check yung pin natin, sir. 449 lang po, please. Yeah, dinner kayo mamaya, sir. Manood kayo ng fire dance at live. Yun meron na. Ako sa kanya. May papanoorin na kaming live band mamaya. We could do